Noo, maigsoon, atong hatagan sa masipang pakpak. Salamat kayo sa Ginoo nga wala ta nakalimot karong adlaw nga karon adlaw ron sa pagsimba. Amen. Makahinumdum lang ko ba ni Anhing Mano Gavino. Wala lang tayo picture nga ako nakita jud nangita ko asa man to nga mga picture ni Mano Gavino. Kasagaran maglingkod to siya dira siguro tapad ni Brother King og tunga-tunga ni Sister Leah. Pagka Tuesday napaman to rehearsal sa una. Masugatan nako si Mano Gavino nga dira sa may sige ning skina ron, barbecuehan or raglotohan man siguro na karon. Magduko man to siya maglakaw. Mano, may gabi asa man ka? Adto ko sa simbahan kay naay simba. Imagine nyo magsuna Martes nakalimot siya, maayo ni nga kuan positive ni siya nga pagkalimot kay abi niya Merkulis pero Martes day. Sabado pod nasugatan siya ni life coach Honey. Dira gapon sa kanang daan padong diri. Practice gapon to sa praise and worship. Mano, may gabi asa makapadong. Kun mo simba. Sabado pa maron. Maigsoon na ay maayo nga klase nga pagkalimot pero karong kabuntagon magisgot ta kaning mga peligro sa pagkalimot. Kung naatay paagas nga tubig nya atong malimtan, peligro kay na kay mo gawas nga kung dili na mo drain sa atong floor drain mo baha na sa sala sa kusina. Kung naata sa second floor, mubaha na sa ibabaw, mutuo na sa ubos. Naka-experience man na ni Pastor Floro, gitawagan mi sa caretaker sa building. Pastor, ariasa ang simbahan, kaya nahitabo di ay pariha atong last time nga na-brand out dire. Nga walay agas, ang gripo na hibilin nga open. So pag siga balik alas 12 sa udto, ang tubig nagsig agas, hantod hapon, nagsigbaha. Nanawag tong caretaker siya, Pastor, rin, nga tumig, gabi, akong gabi, mga alas 10, alas 11. Mao jud among naabtan dito. Nga ang floor drain, dili nakaato sa tubig, kaya gikan na burn out, nalimtan og paong. Nagbaha na dito sa Tigumanan. Nya ang nahitabo pa jud ang ubos sa Tigumanan kay bangko. O may kabaon sa nga basa dito, ang mga kwarta ba, ang mga papilis, ang mga gold. Sa tubig na, kung malimtan, mga peligro, kung ang tubig malimtan na paong. Kung magluto ta, mas peligro. Itakang sa nato, atong iyon ang stove. Nya, mabiyaan. Kaya nag-cellphone or naatay giadto, atong balikon lang tanako. Pero pagbalik na mo, kasimot na murag pagod na madyaron nga mantika or kung wala mo nabutag mantika, ang kaha na itom nagmagayo. Kuya kay sa sunog. Electric fan, malimtan na paong. Ganito na akong gisulti kay mga tinuod ni siya nahitabo. Di lang ko maghatag mga pangan. Ang electric fan po, nalimtan po ni siya paong. Tulo ka adlaw nga nag-andar og salamat sa Ginoo nga highly favored ta. Kaya kung wala pa, dugay ning nasunog ang kaning nga komunidad. Kita'y nakaamong, salamat kayo sa Ginoo sa iyang pagpanalipod. Ang chords, kung malimtan, kung magtokar, kuyo kay na, panington dyan ang musician na. Example, ang kanta nga una kay Ginoo, ikaw ra ang kaluwasan. Yang ang sunod kay God, you're so good. Nakasuoy ko nini, agi mo ko keyboardist. Example lang, God, you're so good ang kanta. Ako nang gisigi balik-balik sa kung nahuna ang intro. Yung pag-abot na, nga nisinya sang song leader nga, humanan yung primero nga kanta sa second song na ta. Kaya mablangko ta, nakalimot. Sa man dito tono, asa man itong pangintaon. Ang lyrics, kung makalimutan, nagkanta ta, nag-songlid, dili pinalalim no, magpagamit ta sa Ginoo na ta sa tubangan, nag-intro niya, so medyo ito permiro nga kanta ha. Pero medyo may malipat aning samtang may gininhawa, samtang may kinabuhi, ug hantod may gininhawa, hantod may kinabuhi. Ano nga nga lyrics? Kani, pagbasa Bible, peligro ka na, malimtan na ito pagbasa. May bungta uga naman kayo, bisan kinsa, bisan unsa na lang itong pasanginlan. Atong pag-ampo, atong prayer life, mga dangers, kung atong ning malimtan, vulnerable kita sa kaaway. Vulnerable kita sa iyang mga pana, mga pag-discourage. Vulnerable kita sa naglibot-libot, nga andam kay mutukob nato. Kuyaw jud kayo nga kung ang Ginoo na gani malimtan sa tao, wala jud maayo nga mahitabo sa kinabuhi anang tawhana. O karong kabuntagon, giablihan man tanig positive nga pagkalimot ni Mano Gavino. Karon usa jud ni ka generation na dira sa first slide siguro.
usa ka henerasyon nga nakalimot. Again, salamat kay sa Ginoo, wala ta nakalimot nga adlaw ron sa pagsimba. Pero naay usa ka generation nga atong tan-awon karong kabuntagon nga nakalimot jud sila. Dili sa linungag, dili sa tubig, dili sa ilang gi-charge, kundi ato ning tan-awon kung unsa lang nalimtan. Ato sa ning i-define ang generation. Ang generation kay mga tao ni siya nga nataw, people born and living at about the same time, giisip nga collectively, ingon nga hiniusa. Mga tao nga nataw nga buhi. Arita, 4 types of generation. Pangita ako no kung asa ka, kay mo inom sa kog tubig. Kaya nakita na ninyo inyong kagalingon kung asa mo na baby boomers, Generation X, na millennials, o Generation Z. Ang kani atong isgutan karon kay generation, group of people, once upon a time na buhi ng nga tao og nakalimot. Ang ilang nakalimtan ang Ginoo pagkadakong problema. Judges 2:7 padung sa 10. Kung naamoy Biblia, ablihin ninyo. Kung wala, kung naandan na tagtanaw sa screen, akong basahon. Ang katawhan sa Israel mialagad sa Ginoo samtang buhi pa si Joshua o si Josue. Ug human mamatay si Joshua, nagpadayon sila sa pag-alagad sa Ginoo. Maayo. Samtang buhi pa ang mga pangulo nga nasayod sa tanan nga gibuhat sa Ginoo alang sa Israel. Ang alagad sa Ginoo nga si Josue, anak ni Nun, namatay sa panuigong 100 years, 110. Gilubong siya didto sa iyang bahin nga yuta sa Timnath Serah, sa kabunturan sa Ephraim, amihanan sa bukid sa Gaas. Kadtong tibuok nga kaliwatan nga matay usab, ug ang sunod nga kaliwatan wala makaila sa Ginoo o sa mga butang nga gibuhat niya alang sa Israel. In English, sa verse 10, then there arose another generation after them who did not know the Lord or the work that He had done before Israel. Atong idukot ang mga ulo, let us pray. Lord Jesus, salamat kayo sa higayon nga imong gihatag kanamo nga makapaminaw kami sa imong mga pulong. Ginoo, salamat nga hamugaway kami, komportable kami karon. Ginoo nga mudawat sa imong mga pulong ug salamat sa imong linibuan ka anghel nga nag-uban kanamo karon sa mga pagdaig. Ginoo, ikaw lang among gipasidunggan niining tanan. In Jesus name, amen. Ang pinakadako nga hulga sa Israel, kung nakabantay mo, naghisgot ta first Sunday Genesis, last Sunday Exodus. Karon combination ron siya sa mga sa Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, 5 ka books. Ang pinakadako nga hulga sa Israel kay dili lang si Pharaoh nakadungog tala Sunday, dili ang Red Sea nga nag-ali nila or ang wilderness, ang kamingawan. It was ang kalimot, maoy pinakadako nga hulga sa Israel. Sa next slide, ang primero nga generation, naglakaw, nakalabang sa Red Sea. Ang second generation, maghisgutag generation, para naamoy kasandigan, naghisgutag gikan sa paggawas nila sa Egypt, gikan sa Exodus. Ang primero nga generation, nakatadla sa pula nga dagat. Ang kaduha nga generation, ito sa wilderness, tuyok 40 years, nakakanker sa mga yuta. Ang katulong nga generation gikan sa Egypt, mauni ang nakalimot ug mauni atong panaminan karon kay ang Ginoo na gusto nga ipaabot in relation sa prophecy ganina nga ang uban nato naklag up jud ang agianan, ang atong faith, ang atong relasyon sa Ginoo. Ang Ginoo kay constant pero naa sa atong end ang problema.
Sama rin sa usa ka picture kung unaw-naan ninyo kung asa ka ni dapita. Ang usa ka picture nga na-capture 1960s daw ni matod sa nagpasa sa kuha. Pero amot lang 1980s, 90s basta safe 1990s din siya 1900s. Magdala nig daghan kayo nga mga memories. Pero kung walay mo pasabot ani sa bag-o nga generation, sa Generation Z, sa bag-o karon nga mga teens o mga bata, or sa future pa jud nga generation, ingon nga example ni nga picture, dili sila makasabot o dili sila makatultul asam ni siya. Ang kani nga picture gay kuha ni siya sa karon nga panahon, present day sa Agrivit at bang jud sa asa man ko ka familiarize sa dan. Tapad sa La Nueva, padong sa left, padong sa Alfonso ko, sa Jollibee nga Radasa building. Kana nga area, kung makita ninyo na dira ang tourist sa fire station sa Lapu-Lapu sa una. Ug atbang ana ang mga barbecue stand nga naguba sa audit o gi-rehabilitate, mauna siya nga lugar. Di ba kung wala gipasabot, dili ta what idea kung asa man ni dapita. Basta magunata sa skina ni siya or asa ni nga lugar sa poblasyon ni siya. So samara nga faith that is not explained kung ang picture wato gipasabot og sa ganang istorya pagbalik mahanaw ran nigdagan sa panahon. 2030, wala na, dili na ta makahinumdum. Mauman ni si lola o lolo, sa akong lolo, nasa, kung natay mga picture nga daan sa balay, mauban nagihilakan pag-ayo sa mga na-wipe out dito sa nagian sa Bagyong Tino. Kaya okay ra man kaptangan, pero ang ila ra yung nag-inusar ang picture sa ilang lolo, sa ilang mama, nga naa dito sa bungbong, nga katong napa sa frame nga kahoy, nga walay bildo. Nga nagsugod nagkahanap na naapilog ka anod. So samara ang pagtuo ang kasinatian sa first generation nga mga Israelites gikan sa Egypt, wala na pasa. Pag abot sa second generation kay hanap na siya, pag abot sa third generation wala na napasa dito og ni fade kuyog sa panahon. Mangisgot ta sa first generation katong gikan jud mga tao nga nakasinati pagawa sa Egypt, gigyukod sa mga sundao ni Pharaoh, nakatabok sa Red Sea, gipanalipdan sa pillar of fire sa gabi o pillar of cloud sa adlaw. Ang ilang karakteristik nga itong tanawon, nahuas sila. Diba, nagisgot ta, God our deliverer, last Sunday. Nahuas sila, pero nagpabilin na disobedient, masupilon sa Ginoo. Numbers 14:22. Nagingon ng Ginoo, walay mahabiling buhi ni ining mga tawhana ug makasulod ni atong yutaa. Nakakita sila sa akong himaya ug sa mga milagro nga akong gihimo dito sa Ehipto. Ug sa kamingawan apan gisulayan gihapon nila ako sa ikanapulo na kahigayon ug wala sila mamati sa akong tingog. Walay usa kanila nga makakita sa yuta nga gisaad ko nga ihatag sa ilang katigulangan. Wala gayud kanila nga nagsalikway kanako ang makasulod niini. Unsa man ning mga butang, katingalahang butang nga wala nakita. Nga gibuhat sa Ginoo. Ang ilang nasinati atong tanawon ang kaning napo kahampak dito sa Egypt. Ang primero kay ang tubig na himong dugo, kaduha mga baki, katulo lice or sa English kay gnats, kaupat kay flies, livestock pestilence, boils, bagubag, hail, nag-uwan og daggo kay nga ice, locust, mga lukton, darkness, and the death of the firstborn. Mauni lang nakita ang mga milagro. Kung sa atong panahon, mag-uwan lang nag-ice diri sa Lapu-Lapu nga wala pa yun nahitabo sukad. Magbaha ang Facebook ug maunay matapik sa mga radio station sa YouTube, maunay content. Kanina po kabuok extraordinary nga mga milagro. Pero nagpabilin nga disobedient ang mga Israelites. So sama ra gud nato daghan na kitag milagro nga nakita na sinati sa Ginoo.
hapit na ta mga disgrasya, hapit na ta mga matay. Gimilagro ta pag-ayo sa Ginoo nga nakasurvive ang atong negosyo, ang atong pamilya, intact gihapon. Pero makalimutan, nakakita tagdag ko nga mga milagro. Nagpabili nga disobedient. Usahay, or oftentimes, or pirmi. Kita na yung makatubag, ana. Nakakita sila nga gitunga, giunsa pagpadala sa Ginoo. Kusog kayong ahuyop sa hangin nga natunga ang pula nga dagat. Nakasinati sila nga wala sila na overwhelmed, na overpower sa mga sundao nga Egyptians. Tungod kinay nag-ali nga pillar. Kayo ug ang cloud. Nanay mga picture para lang visual na to nga kuan. Nakita nila tanan na sinati. Pero sa next slide, they refuse to trust God. Ato lang sa ito na nga, gisamarais na taning pag-ayo, kaning 5 ka books. Daghan kayo gibuhat ang Ginoo. Gawa sa tong tulo nga major. Gipakaon sila, gipainom sila tubig, yet they refuse to trust God. Naay problema, bagulbol, reklamo pag-ayo sa Ginoo, pinaagi dito ni Moses, ilang grupo na nganong gidaman minimo diri sa kamingawan para mga matay, naman daytay daghang lubnganan dito sa Egypt, na ay Heaven of Peace ito, na ay Mactan Memorial, na ay humay kompleto dito, nga nung gidaman minimo diri nga, walay kuan, bisan lungon, walay buwak. Ang resulta, ang first generation nangamatay sila sa wilderness. Walay nakasud. Nahisgutan ta nila Sunday, nga ang freedom, nakahimo silang gawas nun, gikan sa Egypt, sa oppression, daog-daog sa mga Egyptians, gikan ni Pharaoh. Freedom without faith, kagawas sila sa Egypt, biyaan nilang Egypt, pero ang Egypt, nga naa silang huna-huna, wala ni biya. Nagsigigyapan sila gandom, maotoy, nakatukmo nila nga mag-disobey, magsigsukol, magsigig supak, sa kabubuton sa Ginoo. Deliverance, ang kagawasan without devotion leads to destruction. Mao yun na itong nakita throughout sa journey. Imbis 11 days lang, nahimong 40 katuig, kadugay na, pero grasya sa Ginoo, 40 katuig silang sigiglakaw, pero ang ilang mga sandals, wala na nga hilis. Kita palitag Crocs, pilang Crocs ron? 3,000 o 2,500, depende no kung sale. Pila man kabuan ang Crocs, kasi masulubag Crocs dire. Dili katong Crocs nga mga politician or flood control. Crocs doon nga chinilas. 1 year, dili pa mapudpud ang kilid, pero mahilis ang lapa-lapa. Pero kani 40 ka to, iguna pala'y baligyan, ano? Nike or unsa nga brand, Asics, o Hoka na ay mga chinilas. 5 years, di mahilis. Pero, luyo sa ilang pagka-disobedient, ang Ginoo, nag-supply, gyapon, gipakaon, gyapon sila, pandesal, init, pakaon sila quail. Point number 2, arita sa second generation. Nagsunod na tamagson, gikan sa story, para atong makuha ug mapanaminan kung asa kataani nga generation. Ang kaduha nga generation, faithful, dito sa wilderness, mao ni ang story, daghang kang gibuhat ang Ginoo dito, daghang nahitabo historically, tinuod nga nang hitabo, but incomplete. Unsa man ni pasabot ani? Joshua 24:31. Ang katawhan sa Israel mialagad sa Ginoo samtang buhi pa si Josue. Ug sa dihang patay na siya, mipadayon sila pag-alagad sa Ginoo. Samtang buhi pa ang mga kadagkuan sa Israel nga nasayod sa tanang gihimo sa Ginoo alang sa Israel. Ang kaninga generation, nangataw ni sila dito sa wilderness, kamingawan. Nagsalig na sila sa Ginoo, nakigubat sila, ug na-conquer nila ang land, ang promised land nga gisaad sa Ginoo. Pero, napakya sila pag fully obeyed. Sige naman tagisgot no nga, may tag na tayo iPhone fully paid. Ang naara nato ron kay cellphone nga fully charged. Nga, init ka sa itong bulsa karon kay 101%, kaya taga 98 charge dayon. They failed to fully obey God. Sa number 1, disobedience. Sa number 2, faithful sila, pero incomplete kay wala nila gisunod fully
ang Ginoo by driving out all the Canaanites. Ang ilang failure, kay gisugo sila sa Ginoo nga guba ang tanang mga altar sa mga Canaanites. Pero wala nila tumana. Nindot man ni ang kuan, ang kaning altar. Sinaw makayo, anugon kayo, ara lang na, di lang na to hilabtan. Mao ni ang failure ni obey pero dili complete. So sama ni sa ka pundasyon nga naay crack. Naay pundasyon pero naay crack. Ni barog ang balay pero naay crack nga nakatago, hidden. Pareha paglinog dito sa bugo nga nakita, uy wala man din ni klarong pundasyon, ang semento wa man gimasa, tibok sako man gisuksok dito sa ilawom. Incomplete obedience creates future instability. Incomplete na ay mga hidden cracks. Pag panahon sa tig-uyog, na-expose nga dili ni stable, unstable ni siya. Arita sa ikatulo nga nagtuo ko nga mao ni ang atong samin karong kabuntagon ug samtang magdagan ang tibok semana ug karon para sa tibok tuig nga 2026. Laay familiar dira nga inyo nakita. Blessed gipanalanginan na pero kalimtanon. Pangutan imong tapad kalimtanon ka? Si Papa mas siguro to, nangita siya, Jas, aso gato kong eyeglass. Ay, mong eyeglass pa na araman sa imong kuan. Nasa ulo. Nangitag cellphone. Asa man to kong cellphone? Gigunitan ra niya. May soon, nagtuo ko nga, kita ni nga generation, nga makasamin sa kaning third generation. Gipanalanginan na, pero kalimtanon. Nahimong kalimtanon tungod na ay mga factors nga atong panaminan ug atong makaan og leksyon para dili ta mo tuyok-tuyok ug mahug sa sama nga laang sa third generation nga mga Israelites. Judges 2:10. Kadtong tibuok nga kaliwatan ang second generation nangamatay usab ug ang sunod nga kaliwatan ang third generation wala makaila sa Ginoo, mao nilang nalimtan o sa mga butang nga gibuhat niya alang sa Israel. Kung ato lang face value nga basahon, kinsa may angay nga basulon ani. Ang second generation na ay dako kayo nga pagkulang para sa third generation. O ang third generation sila mismo na ay dako kay nga pagkulang sa Ginoo. So atong dalon sa atong panahon karon, kinsa man ang first generation sa God of Glory? Para atong makuan sa atong panahon karon. Ang mama ni Kuya Ver, ang mamagpapa ni Sister Alma, ang mama ni Jovig ni Sarah, ang papa ni Life Coach Honey, si Tita Eva, first generation. Kinsa man ang second generation? Natural ang ilang mga anak. Kinsa man ang third generation? Ang mga apo ni adtong mga tawhana nga atong gisgutan. Ug dili ta makingon safe nako kay second generation man guwang-guwang naman. Maigsoon para ni natong tanan. Wala ni nato gikuan nga maura jud ni second generation nako. Bisan moingon ta nga first generation sa God of Glory, second generation. May go gyapon taan ni gyapon tay mga punto nga atong mapanaminan ug atong ma-improve. Ang mga clog up atong ma-surrender sa Ginoo. Lord, mao jud ni akong struggle, mao ni naka-clog up sa akong kadasig sa panalangin nga mudagayday unta. So ang first people in the land, ang first generation, that's like vivid, klaro kayo. Kung sa TV, naanay setting dira, kung unsa man inyong gusto nga picture, sports, cinema, or vivid. Ang vivid kay VIVID. Tinaw kayo, ang tanan nga color, mugawas jud, mo pop up jud. Klaro kayo sa imong pananaw. Ang first generation is like vivid, tinaw nga recollection, paghandom sa tanang mga milagro nga gibuhat sa Ginoo. Pinaagi atong covering sa pagpahid sa dugo. Nakasinati sila. Nag-safety sila sa Ginoo. O devoted sila sa ilang faith
ilang duty o sa ilang purity ngadto kang Yahweh. Wala sila laing Ginoo nga gialagaran. Ang new generation were ignorant. Or laing nga synonym, pareha nga word sa ignorant kay naive. Ang bag-o nga generation, mahimo ni nga kita, bisa mo nga ta, second generation mo ko, mahimo ni nga ikaw, mahimo ni nga ako. The new generation were ignorant of the experiences of their parents. Kung gisigit ag sulti sa atong ginikanan, mauni ang gibuhat sa Ginoo sa atong pamilya pagkakatong buwan na ni atong tuiga, may sultian di ka, bulahan ka, blessed ka, kay gipasa sa imong ginikanan. Ingon nga first or second generation siya. Ang mga kasinatian ng mga milagro nga gibuhat sa Ginoo. Mutabang na nimo nga di ka makalimot sa Ginoo, mutabang na nimo nga mo build up imong faith, nga mosalig ka sa Ginoo. Bitaw no sila gani way pagkaon ako nagkanton lang, reklamo na ko sa Ginoo. Ang uban kay mo reklamo naman dili man spicy akong kanton, gibiyaan na siguro ko sa Ginoo. Ang ila dito kay tinuod nga pansit pag panahon nila ni Lola, ni Lolo. Naisubak ang mo ron kay mga sagbot na lang, karton na lang ang kuan. Ang experience sa ilang parents nalimtan sa new generation ug mas ni habig ni yield ngadto sa corruption. Familiar sa atong panahon karon? Ang atong generation karon, dili lang dili sulod sa simbahan. Matud pa, kadungog ta ni pag Jesus reigns, nga ang corruption nga nahitabo sa tong nasod, kay reflection ni siya sa corruption mismo nga nahitabo sulod sa church. Dili sa building, sulod nato kita nga mga naglingkod, ako nga nagbarog, kitang tanan. Atong gikorrupt, imbis magpray ta na, di ba, kaya ba man tas pagi sa corruption? Agi na to tao para dili na to sakit-sakiton. Natay mga shortcuts. Imbis mo na atong buhaton, atong i-shortcut. Atong devotion, atong pakigsuon ta sa Ginoo. Mabante ta para mas makasabtan na to. Judges 2:11. Heading ni siya, subheading ni siya before ang verse 11. Kung inyong ablin yung Bible, makita ninyo ni nga dako ni siya. Mas itom ni nga print, mihunong ang Israel pagsimba sa Ginoo, ang katulong nga generation. Sa English, Israel, dili lang nihunong pagsimba nga naara sa balay, nagampo or naminaw og DYFR, kundi Israel, nag-alagad na og mga Diyos-Diyos. Pagkakuyaw, aning pagkalimot. Ang ilang nalimtan, dili ang linungag, dili ang physical, dili ang financial, kundi dili ang Ginoo. Ug again, manamin ta mga igsoon karong kabuntagon. Ang katawhan sa Israel nagpakasala batok sa Ginoo ug mialagad sa mga Baal. Daghan din di ay. Mihunong sila pagsimba sa Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan nga maoy nagkuha kanila gikan sa Ehipto. Familiar ba na sa tong panahon karon? Mga lulog-lula, mga uncle, auntie, titog, tita, mga young adults, jam adults. Kasi dito kabantay ba, hinay-hinay ni siya. Yung atong mga anak, wala naman din ipagtuo sa Ginoo. Mas nituo pa silang Mr. Beast. Subscribe. Mas nituo pa sila, malingaw sila ni Malupiton. Kasi pamalikas. Malingaw sa mga vloggers. Malingaw ni FLM. Nagsugod sila pagsimba sa laing mga Diyos-Diyos. Ang mga Diyos sa katawhan nga naglibot kanila. Tungod kay wala giguba sa second generation, ang mga altar, nagpadayon ang pagsimba sa mga lumulupyo na itong lugar, ug na-influence jud ang third generation. Ug sa atong panahon, mas lisod ang atong challenge. Kay ang atong kontra, kay naana sa itong mga balay. Dili lang sud sa itong balay, sud sa atong bulsa. O kung muhilak ang atong anak, kami biktima po namin, wala tayo laing mahatag. Kundi cellphone yun. Dito ma-access, tanan, walay filter. Mga YouTube Kids man na gitanaw. Pero
lupigon tas mga bata, di pa kay ba mo istorya, di pa kay ba mo suwat, pero kay ba na mo swipe. Ilan na sila picture, mauni buhaton. Kutan, lagi di ka chat akong anak sa Roblox. English pa kayo. What's up? How are you? Mauni ang challenge sa atong panahon karon. Ang mga Diyos sa katawhan nga naglibot kanila, may simba sila sa mga maong Diyos ug nakapasilaob sa kasuko sa Ginoo. Mihunong sila pagsimba sa Ginoo, mialagad sa mga Baal ug sa mga Astarte. Ang idol worship nga atong nakita pagkagawas jud sa mga Israelites, first generation, nga samtang si Moses nagkuha sa iyang tablet. O takibawon sa to kung sa nga Ten Commandments. Pagbalik niya, nagtuyok na dito. Puso na kagsagit. Para sa gibuhat karon. Ang mga fake nga mga Diyos sa Kanaan, kay daghan kayo. Dili lang ni usa, mga Baal atong nadunggan ganina og naay dapat yung Astarte. Ang kaning mga Baal, kay mga Diyos ni siya sa matod sa mga nagtuon, nga uncontrolled lust and bloody tyrant. Uncontrolled nga kaibog. Mao ni ang mga kinaiya sa mga Diyos ni atong mga altar ni atong lugara. Naa sila farm god para muuwan. O kung mabagyo, naa sila Ginoo nga muhunong ang bagyo. Animal sacrifices, paghalad sa mga mananap, bloody god, bloody tyrant. Ritual meals, mao ni kanon, mao ni ihalad sa Diyos, una kanon. Immoral dances, mga pagsayaw nga, wala sa nina. Laway nga mga steppings. Nasa lagi tawag og sacred, banal nga prostitution or mauni ang mga kinaiya sa kaning mga Diyos nga naka-influence sa third generation. Or naay gitawag og kaning si Anaf kaning Astarte. Igsuon sa asawa ni Baal, mauni siya sa Astarte. Sa atong panahon, nagpadayon ni siya nga mga espiritu ha. Usahay, cool man kayo, ninduta. Oy, dili naman murag offensive. Medyo, kuha naman, okay naman siguro ni. Makita na nato sa social media, makita na nato, niglakaw nato dito. Ang music industry karong panahon na, mga lyrics, pwerte ka kahugaw. Napay mga Bisaya nga rapper, wala na filter. Sa una, kung naay mga pamalikas, i-blip man beep. Kung naay rapaspas kayo, poop, kay bad words. Pero karon, dayag na kayo nga isulti ang mga PI, usay, Englishon, kay para nindot paminawon, mo rhyme sa rap-rap. Mauni ang problema nga na-encounter sa third generation nga mga Israelites. Og sa atong panahon karon mas nagkagrabe ni siya. Nagsakuban ni, nagmaskara ni nga mga espiritu ha. Nga kuyo kayo nga maka-infiltrate ug naka-infiltrate na jud sa mga tao nga walay Jesus. Ug bisan gani ang naay Jesus, action man ganigda. Unsa man ang example sa mga modern idols? Naay na po kabuk pero kanilang mao man ni pinaka main. Dili telepono dial ka sige yung number 495-345. Smartphones o social media. Endless scrolling. Tanaw ka ninyong kumagko kung mas dako ba na kaysa uban ninyong tudlo. Endless. Unsa gamiton pag scroll na to ron? Depende no uban
Depende unsa inyong komportable, naghigda, naglingkod. Maangkon mo sa di, bisan na ata sa CR, kuwang na lang, mananta, nindot man di ba tangag outlet ang CR para maka-charge? Or ang uban nakahuna-huna, nindot na or power bank na lang. Kuya po mahagbong. Endless scrolling sa Facebook, Instagram, TikTok. Dawata lang yung maigsoon kay nanamin ta sa pulong sa Ginoo. O kung dili ta mabadlong, wala na ilain nga mo badlong na to ang pulong ra jud sa Ginoo. Kung naa notification puwa gani asa dapat ang side ang notification sa Facebook, sa right sa left. Right jud, di ba kabaw jud ta. Wa jud mingon nga left man to ako daan man. Unahon na to og check ang atong cellphone first thing in the morning kaysa scripture. Kasagarang panahon mabiktima ta ani. Kaya tungod atong himong alarm, nagtingog sa alarm, kapila na mo snooze, nakagunit ang ta sa cellphone, tanaw na lang ka dito na may notification. Adto ka sa CR, magkuhan ka sa mong business dito, da ka sa mong cellphone, maligo ka, nakaibutanganan dito, nag-order ka sa Shopee para di mabasa imong cellphone. Modern idols. Anong nahimo man ng idol? Nahimong Diyos nato. Bisan naatay Diyos, natay Jesus, pero naatay Diyos. Nahimong Diyos. Kay mo ni ang mohulma sa itong unahuna, labaw pa kay sa pulong sa Ginoo. Mas mutuon na ta sa mga conspiracy theory. Uman to giingon, sikat man kato siya nga kuan. Mas mutuon na ta, labaw kay sa pulong sa Ginoo. Magsuon kung mas nakahibaw ka kay sa mga trends, labaw kay sa Biblia, naatay problema. Ang imong phone, nahimo na nimong Diyos. Kung mas nakahibaw ta, lang ninduta, mag-post ka ko atong picture pag 2016. 10 years ago. Nga ako itapad sa akong 2026. Kaysa, unsa man to ang Rema word ni Jesus para nakoron nga adlaw, naatay problema. Kung mas nakahibaw ta, kung asa ang parokya ni Edgar pag sinulog, kaysa unsay pulong sa Ginoo nga gipaabot sa atoa, naatay problema. Balik ta magsuon sa pulong sa Ginoo. Nigmata paning kamuti, mabiktima dili mi exempted na nami diri dili mi exempted. Maunang mas makasulti mi kay amo ning nasinati. So nakakita man ta atong i-align ang atong kagalingon sa kabubuton sa Ginoo. Mga unsa pa may uban nga modern idols? Entertainment, YouTube, Netflix, or games. Mga batanon siguro wala na may mga second generation nga mag-games ari gawa sa Candy Crush or scatter on sa mga duwa-duwa dira. Pero ang third generation sa atong panahon karon, ang kanidyo mga games. Nga sa una mo adto pa ta 1 hour kay mag-computer. Pero karon ang mga adults or wow or Kingsmen mo na 1 hour pa massage. Dili na computer. Or walay disiplina nga online streaming. Nahimo na ning idol nato na nahimo na ning Diyos labaw pa sa atong panahon nga para unta sa Ginoo. Atong overcommitment para sa mga butang. Kay bawod ta wala jud ni eternal value. Giuna nato ang atong grabe ang pagpaningkamot imbis kay bawon ta sa mathematics sa Ginoo sa addition nga kung unahon lang pagpangita ang gingharian sa Ginoo yang pagkamatarong igadugang ra iadra pero naggukod ta sa mga butang nga mismo gisulti ni Jesus. May modern idols ni nato, modern bag-o nga mga Diyos. Or atong gisiguro ang atong comfort, ang atong convenience. Sa atong panahon karon, kung gutumon ka og alas 11 sa gabi kay okay ra siya. Pero sa panahon sa second ug first generation, kung gutumon kag alas 11 sa gabi, nya wala kay pagkaon sa balay, inom na jud kag tubig. Pero sa atong panahon karon, convenience, naanay dagang convenience store. Naguna-ana, nanatay 7-Eleven, kung gutumon ka, o nanatay Nicey, na Angel's Burger, puro 24 hours. Gawas na kasi yung balay, adto ka sa pinakadool nga skina, makainom na ka dito. Soft drinks o kape, burger or sandwich. Lutuan ka dito pansit canton or gusto ka
egg sandwich. Convenience. Wala ko nigingunha nga modern idol sa mga pagkauna. Akong bot pasabot, ang atong comfort ba? Imbis ato na ma-spend time, ang atong kaning nga kusog para sa Ginoo, or too much sa sports. Bro, manimba ta. Kuan ron, nami duwa, or na hobbies. Kasagaran, Domingo ra jud ang time. Magson mo ni ang mahimo nga mga modern, ang mga idols, modern nga mga Diyos-Diyos. Abanti ta sa katulo, arita na sa third generation, o third generation ang tatong gisgutan. Sa ito makita, ang kaning katulong nga generation, dili sila ang nagbuhat sa ilang mga balay. Gibuhat na daan sa ilang mama or papa or sa ilang lulog lula. Nagkaon sila gikan sa mga fields nga dili sila ang nagtanom. Nag-enjoy sa tawag na to peace, na sila kasundaluhan sa gubat nga wala nila gipakig-awayan. Ang third generation, nasa next slide, nakahibaw sila sa benepisyo gikan sa Ginoo. Pero wala sila nakaila sa Ginoo mismo naghatag sa panalangin. Kaya daghan natin nakadungog nga gukda ang nagpanalangin, dili ang panalangin. Mauni ang nabiktimahan sa third generation. Nakafocus pa kayo sa benefits ni God. Sa may benefits ni mo Lord, sa may makuha na kuan ni kaysa Ginoo nga naghatag sa benefits. Na usa ka illustration nga kaning hinulaman nga pagtuo. Nga posible maura niya jud ang nakuan sa third generation. Kay walay story nga napasa, walay pagtudlo. Naghuwam sila sa borrowed faith, hinulman nga pagtuo. Dili personal nila nga faith. Ang hinulman nga pagtuo susama sa third generation, dali ka ni mo collapse, dali ka ni mapildi panahon sa pressure. Og igsoon, examine na to tong kagalingon kung ari ba ta karon kay tungod hinulman ba niya tong pagtuo? Napugos ra ba ta? Or personal yun ni nato nga decision, Lord, Jesus imong pangan, mosimba ko ron. Kay mao ni ang akong angay nga buhaton, angay ka nga simbahon. Nakoy mga problema pero kabaw ko nga gamahanan ka. Mao ba na ang atong faith, di ba ni borrowed nga mukuyog lang ko kay para panalangin na namong pamilya or mukuyog lang ko kay para maubeto ingon ni ate ni kuya. Oy son, mga butang nga atong mapanaminan sa third generation ng mga Israelites. Ikaupat, ug mao ni ang second to the last. Tubagon na to, nganong ang third generation, ikatulong nga henerasyon, nakalimot man sa Ginoo. Number one, faith was not intentionally passed on. Ang pagtuo, dili intentional. Wata kabaw, na busy sila pag-ayo, pakigubat, pagbuhat silang balay, nagtanom dito para makakaon sila. Dagan kayo mga extra, mga buluhaton. Pero mauni ang nakita nga faith was not intentionally passed on. Sa next slide, ang pagkahibaw mahitungod sa Ginoo kay dili pariha nga nakaila jud ka kung kinsa ang Ginoo. Tinuod na siya. Knowing about God, kay bawta mahitungod ni President Ferdinand Marcos Jr. Pero takay ba kung unsa jud ang iyang kuan? It's not the same as knowing God. Mo na nga naatay mga services in between sa semana para mas makailata sa Ginoo. Mo na nga sige tag-encourage nga pag magbasa ta sa atong Bible kay sa atong cellphone, para mas makailata sa Ginoo. Mao ni ang number one nga reason. Parehitong akong example ninyo last Sunday. Sila si Praise na ay competition sa baton relay niya. Wala na dayon. Kaya na-cancel niya. Pag uli, na hitabo nga dili maayo, pero gipanalip din sa Ginoo. Ang pagdaog sa kaning baton relay, kaya nagdepende ni siya. For example, tulomi ka buok.
Na ako diri si James, si Andrew, nya na si Villa dito. Nagdagang si James, gipasa niya ang baton kang Andrew. Nya si Andrew iyang gipasa ngadto kang si Villa. Kung nidagan si James, nya napasa niya or pagdawat natagak gipunit. Pagpadong niya kang si Villa, pildi naman mi kay human naman tanan. Wala na niya gipasa. Nagdagan to ang last nga nag-participate nga player. Walay alamag, not knowing about God. Mao ni ang nahitabo. Dako nga sa amin, nasa itong atubangan karon. Must be intentionally passed. Ato yun yung paningkamutan. Kinsa may mga second generation diri sa God of Glory. Isa ang kamot. Magbubog tanong, asa ko dapit ha? First generation pa man ko, bisan sa edad. Magsun, dili ni mag-matter nga, ato ning i-label nga, first generation ka, third ka. Ang importante, kung naay mas bata nato sa pagtuo or sa edad, ato yun yung ipasa, especially sa mga parents, nato sa itong mga anak, kung unsay gipangbuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi karon. Para di sila makalimot. Nag-abot sa 2035, wala, basin dili na praise and worship ang kantahon dere. Kantahan nandito ako, pastor, worship song na mangyapon ni, makahilak mangyapon may nindot kay tukar, pinabirit, kinsa na kasong leader ng panahon na. Yandingan, oh God gave me you, maganana po sila, mga mangho depressed, mga mangho niliyan, wala sila alam. Kaya wala nato napasa, mauna ang atong role. Isip kitang tanan na sa second generation karon. Nga magtudlo sa pagpray. Una mo lakaw. Magsun bisan gani magpray ta, una ta mo lakaw, napaman gani mahitabong dili maayo. Gahapon week sari man sa katong gipanalit namin sa Ginoo nga wa ni buto ang ligid samtang kusog ang dagan. Pag human sa pastors meeting, pag uli na namo, bukat na pampod ang manubila. Kuan jud mo tol-tol jud Sabado. Gawas na ko, nayakan na ligid, hanginan, gidala sa vulcanizing. Ay, gamay lang kay nga plastic nga nahimong hait niya, nakatusok sa ligid. Napamanggani mahitabo nga nag-ampo ta, nga dili maayo. Unsa pa ka, kung di na to ni ipaasa sa itong mga anak, nga anak, una mo at eskwelahan, pag-ampo mo, kay naabiyay mag-drive, nga natulog. Para sa itong, usa ka caretaker, gipangutana siya ang amigo. Brad, dili di ka mo inom og kape daan. Di ka mo inom og kape ni gabi. Siya, dili lang kay dili ko katog, ni ka night shift man siya. Dili siya katog samtang magbantay sa warehouse nga gibantayan. Mo nga magtudlo na to sila pag-pray kay mga driver nga wala sa una-una. Pasalamat kita sa Ginoo nga dili ta para sa US sa asa nga uban nga lugar or bisan siguro sa Pilipinas nga naay mag-drive nga terrorism dyan ang target, pagpamatay dyan, pang dasmagan ng mga tao dira. Mao na, as second generation, kitang tanan, nga naa diri. Ato ning itudlo, mga basics sa Christian faith, mag-pray, dili mo focus, og kaning atong mga modern idols, cellphones, mga TV, intentional na pagpasa. Number 2, anong nakalimot sila, comfort replaced dependence. When life became easier, God became optional. Mao ning nahitabo nila. Ug mao po ni ang nanghitabo sa mga kakristohanan karong panahon na. Nahimo nang sayo ng kinabuhi. Sa una na imo lutos, na imo bato. Karon na ba mo bato nato diri or dito sa Soong? Wala nagawas ko na mga bata naggraduwa pero dili na intentional nga pahunungon. Bago ko nakasold sa worship team niya, Wednesday service sa shop, third floor na ha, taas kay nga building. Gisabaan siguro to sa praise and worship. Samtang nag-word, kay naida ko kay nga tipak nga halubrak, sige labay, gikan sa ubos, abot dito. Yan naman ko sa luyo kay nag-operate sa sound. Ang dako kay nga tipak sa halubrak, nahagba dito. Dapat yung mas lisod na itong mga panahon na. Dito daw sa Amakan nga church pang ato makita sa mga old nga pictures or videos. Pag human nagwali ni Pastor Floro, dakdakan unta siya bato sa kataw nga nakainom. Napabay mo dakdak na to bato ni gawas na to dire? Wala na.
Ang kinabuhi karong panahon na, ingon nga Kristohanon, sayon ra kayo. Pwede magampo, pwede di, pwede masimba, pwede di. Na, ang Ginoo, nahimo ng optional lang. Optional na lang. Lunes, kinahanglan ka Ginoo, depende lang kung may problema, anya lang kung tawag ko Ginoo. Mao na ang mga butang atong mapanaminan sa third generation Israelites. Dili na tutugutan nga mahimong emergency number na lang ang Ginoo. Maayo pa man paglakaw pero naay problema, diretso tawag. Na nato si Kim, gipakanta na si Kim Cho, unsa imong favorite memory verse? Psalms 3:16, for God so loved the world. Kim Cho, si Buano makasabot biya ka illustration. Naabil siguro sa Cebuano kana ay kasawulugan ron. Ang point rato na Kim Cho nga dili na to himuong back up na lang jud ang Ginoo. Sayon natong kuan ron mas mga lagad jud unta ta sa Ginoo, maigsoon no? Amen. Wala na mo lutos na to, wala na mo patay na to, wala na kuan na jud, sayon na jud kayo. Katulo. Compromise tungod kay ang altar wa giguba, ni-compromise na sila. Naapil-apil na dito. Wala ta kay baw saka bay-bay medyo ta diri kung pila ang ni-compromise rong adlaw. Wa kay baw. Ta kay baw kung nasakit ba o giubo or naa lang sa balay or ni-compromise na ta na dito naglakaw ni atras, ni takilid, na hayang wala ta kay baw na unsa dito, nagambak-ambak. Disagit daw og kusog. Compromise. Kompromiso na. Replace conviction. Sa next slide, ang kaning third generation nga mga Israelites, nagpuyo na among kauban sa mga Diyos-Diyos, nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Ug tungod kay ni-compromise sila, kadugayan, nahimo dyan silang apil o usa sa mga nisimba ni Baal. Wala ni nagmatter kung anta first generation man ko or second generation ko or third generation ko ng Kristohanon sa mong pamilya. Magsuon kung mo compromise ta, wala na boundaries, wala na inom lang ko kay para dili makuan na may nitunol. Ang sunod mo may bawaan, wala na ka sa mong balay, nakatug na, gihatod na ka sa imong mga barkada, ato ning hatod, sir, kay Kristohanon ba ni, ato ning pahaluna dito. Tabunan ng naong para di makita. Kung namuhatag na itong mga tablitas, pang high-tech lang na itong mga illustration, namuhatag na itong mga powder, magbahigon. Kung mo compromise na, di ko makasangyaw nila kung di ko mo-apilog kuhan, suyop ani. Ata kadugan, ikaw na tigpalit dito. Una ta mag-Bible study, ato sa iplastar ang lamisa, mga igsoon. Igawa sa inyong mga foil o kuhan. Mauna ang peligro, katawanan sa itong panahon karon. Pero kung dili na ito mapasa, nag-abot sa 2050, basin mauna ni mahitabo, dili na nga niyang setup. Black pa man ron ang stage, basin black na tanan. Nag-abot, tagaan o kuhan. Bugnaw or bisan sa. Mauni ang nahitabo nga sama sa boiling water, anam-anam, nga init. Wala nakabantay. Makapaso na di ay, makadaot na. What we tolerate eventually dominates. Pero ang story niining tanan nga atong gibasa, kay wala na human ani, kay ang Ginoo atong gisigig kantang, God, you're so good. Sa ikalima nga bahin, ang grasya sa Ginoo padayon gihapon nga ni pursue, di gukod ni ining mga tawhana, ni simba na mga Diyos-Diyos, pero dili jud nato matugkad ang gugma sa Ginoo. Unya ang Ginoo naghatag sa Israel og mga maghuhukom nga maoy nagluwas kanila gikan sa mga kaaway. Mao ning maghuhukom, judges sa English. Or sa next slide, ang judges nag-refer ni siya sa mga unique leaders nga gikan sa Ginoo. Gihatag sa Ginoo, wala pa sagdi. God gave to His people
sa katuyuan nga preservation against their enemies, nga dili sila mapuo, matotally influence sa mga Diyos dito nga unsaan ni atong lugar. The Hebrew title means deliverers, saviors, judges. Sa next slide, bisan nakalimot sila sa Ginoo, mao niya nakaninindot yun. Kung naaman tayo makuha ni karong kabuntagon, God did not forget them. Bisan makalimot ta sa Ginoo or nakalimot ka sa Ginoo, ang Ginoo wala nakalimot nimo. Mao yun ay tamis kay nga kamatuoran. Nasudtong nakita nadunggan git na panaminan nga daghan kayong pagpabadlong sa atong panahon nga atong madala, maum yun ang sitwasyon sa atong syudad, sa atong pamilya, sa atong komunidad, sa atong nasod, sa kalibutan karong 2026. Maum man yun nakalimot na sa Ginoo ang mga tao, pero ang Ginoo wala nakalimot sa mga tao. Nagpabilin ang iyang gugma. Nag-raise up siyang mga judges, deliverers, saviors. He delivered them repeatedly. He showed mercy again and again. Sama rin sa ka matinud-anon nga amahan nga nagsigtawag, asa naman ka, pauli na. Wata ka ba, nagkabangi sila, imbis panihapon, na himo man panisapot, naglakdag ka ng anak, mga unang sapot man, sama sa ka-faithful nga amahan, nagsigtawag, uli na, mga on. God never stop reaching out. Usahay, takabaw, sa frequency nato sa pagpangluod sa Ginoo, distansya na tagmaya sa Ginoo, pero ang Ginoo nagsigtawag nato, anak, balik, paminaw sa pulong sa Ginoo, balik pagdaig, balik pagbasa sa Biblia. Balik fellowship, ayok unda nga ang batasan sa panagtigom. Sa next slide, ato ning i-conclude nga ang kaning nga story sa third generation, usa ni siya ka-warning, pasidaan ug tawag. Pasidaan para sa naana, nagsugod nagbuhat sa mga atong gisgutan, ug tawag para sa nag-una nga generation sa pagtudlo, sa pagpasa, sa gipangbuhat sa Ginoo. Sa pulong sa Ginoo ipasa ngadto sa atong mga anak, sa mga tao nga nagpalibot nato. Nga dili mohunong, kay once mohunong, naklag up, ma-rupture na ang artery, dako yung problema sa lawas. Dako ang problema sa kaugmaon, sa mga bata nga nasa taas. Lipay pataron kay nayo pa sila, makuan pa. Pero what if di na ito mapasa, ingon nga second generation. Ngayon mo na ma-awkwardan na sila mo isas kamot. Ang kabantay man makita man nato, awkward kayo ipakpak, awkward sa mga bata. Kita nagikanta sa children's ministry. Yan na atong classmate, na atong makikanta, bisan pagkanta. Mo na nga, as second generation, atong buhaton ng atong part. Daman dito tayo daghang bakante nga lingkuranan diri. Atong i-represent na siya sa generation nga nakaila unta sa Ginoo pero wala. Kaya kita mismo natin pagkulang. Wala na to natudluan, wala na to na model ang atong faith, wala na to na imong example atong kagalingon. Nga mo tukmod unta sa nilingkod o sa mulingkod niya ng mga lingkurana ngadto sa obedience. Mo ni atong title karong kabuntagon, mo ni panglasang title, From One Generation to the Next. Mao nang atong buhaton mga Kristohanon. Wala nagmatter kung first ka generation, second generation or third generation. Ang atong buhaton ingon nga usa ka generation kuyog tanan. Karon collective nga mga tao ato ning ipasa ngadto sa sunod nga generation. Amen? Amen. Ug manindog ta tanan mga igsoon ug atong kantahan ang Ginoo. Amen. Atong hatagang masipang pakpak ang Ginoo dalaygon sa siyang pulong karon.